na po ang bakbakan nila. Talagang ito'y lalaki pa. Kaugnay po sa malaking problema ng ating bansa, yung crisis sa ating bansa na graft in corruption. Alam niyo kung bakit? Magdidimandahan na po itong si Senator Jinggoy Estrada at si Congressman Terry Ridon, yung chairman ng Committee on Public Account na nag-iimbestiga dyan sa flood control scam. Ito po ay kaugnay ng sino ba talaga ang merong malalim na relasyon kay Engineer Hernandez ng Bulacan, na ngayon ay nakakulong dahil kinontempt ng Senado at ng Kongreso. Nag-aagawan sila kasi sinasabi po ni Jinggoy Estrada, classmate, schoolmate, nung high school pa daw ni Congressman Ridon, etong si Hernandez. Wow! Ito namang si Congressman Ridon, sinasabi niya na meron silang nakikitang ebidensya na merong kaugnayan talaga kay Senator Jinggoy Estrada itong si Hernandez, dahil umamin itong si Hernandez na naglagay daw ng 300 million project sa Bulacan si Jinggoy Estrada. So yan ho yung dahilan kung bakit magdidimandahan at umiinit na ang kanilang palitan ng akusasyon dito ho sa ongoing crisis sa ating bansa. Pero alamin natin kung anong mangyayari at anong susunod na kaganapan dyan sa away na yan. Sabi ko sa inyo, talagang hugas kamay, mag-deny, magsisiraan lang sila at walang mangyayari sa investigasyon ng Senado at Kongreso dahil sila ang sangkot dito sa anomalyang ito. Sa totoo lang po. At dahil dyan, ito meron ng development sa Malacanang. Pinirmahan na po at inlabas na ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order number 94 na ito po yung nagbuo ng fact-finding committee na tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. Fact-finding committee. Mag-iimbestiga dito ho sa bilyon or trilyon na graft in corruption sa mga proyekto ng pamahalaan. Not only flood control project, pati infrastructure project. Nabubuin daw ito ng chairman at dalawang komisyon, dalawang member. Ubangan natin kung sino ang itatalaga dyan. At least, kahit mabagal ang galaw, gumagalaw-galaw naman ang Office of the President sa napaka-controversial na isyong ito. Sabi ko nga at aking paninitigan sa aking opinion, under crisis na tayo. Nasa ilalim na po ang ating bansa ng crisis dahil sa anomalya. Galit na ang tao, nagpipigil lang dahil sangkot ang mga taga-gobyerno sa Executive Department, dahil ang Department of Public Works and Highway, District Engineer at mga korap yan sa DPWH, yan po ay Executive Department, Office of the President. Under yan ang Office of the President, Kongreso, Senado at mga kontraktor. Kaya dahil pera ng bayan, kaya ho pinaninindigan ko, meron ng crisis na nangyayari sa ating bansa. Huwag namang mangyari ang katulad na nangyayari dyan sa Indonesia at Malaysia. Indonesia at Nepal. Sorry, hindi Malaysia. Indonesia at Nepal. Sa Nepal, matindi po. Ang rayo, sinusunog talaga yung mga building. Namatay na yung asawa ng dating Prime Minister dahil sinunog yung bahay. Gano'n na pong kagalit ang mga tao doon sa Nepal. Napilitang mag-resign yung kailang Prime Minister dahil sa kaguluhan, dahil sa korupsyon. Nagwala na ang taong bayan. Sa Indonesia, ang naunang nagkagulo dahil nga ho sa korupsyon. Dito sa atin, wala pang gumagawa ng ganyan. Pero, hindi natin makukontrol yan. Ang galit ng taong bayan sumasagad na. Crisis na ho tayo. Ayaw lang aminin ng gobyerno dahil guilty siguro sila. Lalo na po yung mga involved dito sa korupsyon ito. Okay? Nagpipersonala na ang mga mambabatas. Sabi ng kontraktor, ang Kongreso, mga congressman involved sa korupsyon, sa pangunguha ng komisyon sa mga project. Sabi ng district engineer, may senador na involved dito ho sa korupsyon. Dalawang senador ang nababanggit, Villanueva at saka po Estrada, na ngayon ay parehong nasa oposisyon, dating nasa administration, at hindi nila maitatago. Lumabas na ang mga video, lumabas ang mga picture na hindi totoo na sila hindi magkakakilala. Magkakakilala sila at magkakaibigan. Magkakasama sa maraming okasyon. Pati sa birthday party. Paano mo sasabihin hindi mo kilala? Yan si Alcantara at si Hernandez at iba pa na siyang kasakasama nitong mga ito. Yan po yung denial
na hindi natin naman dapat paniwalaan. Pangalawa, dapat managot sila. Lahat ng nababanggit, hindi ko sinabing guilty na, delikadesa, umalis kayo sa posisyon. Kayo yung sinabihan ng Pangulong, mahiya naman kayo. Pero mukhang wala kayong kahihiyan, kaya nananatili kayo, mga congressman at senador. Actually, wala na si Escudero, natanggal na. Pero dapat papanagutin pa rin. Si Speaker ang dapat palitan kasi mai-influensyahan yan ang ongoing investigation. Walang mangyayari sa investigasyon sa Kongreso dahil magtatakipan lang yan. Tandaan yung sinasabi ko. Hanggat nandyan ang Speaker na hindi naman pwedeng walang kinalaman doon sa nangyayari sa Kongreso, sa budget deliberation noong nakaraang taon, insertion, graft and corruption. Pag may insertion, personal interest yan. Corruption yan. Hindi pwedeng hindi alam ng Speaker yan. Hindi pwedeng hindi alam yan ng Senate President. Kaya si Escudero, kahit tanggal na yan, dapat imbestigahan. Ay itong Speaker of the House, pinagmamalaki pa ng mga congressman. Ayaw nilang tanggalin. Kasi pag natanggal yan, lalabas talaga ang lahat. Pag nagpalit ng Speaker, lalabas at ma-identify ang lahat ng congressman o maraming congressman na pwedeng sangkot. Yung nakaraang kongreso, nakaraang mga congressman at kasalukuyang congressman. Huwag niyong pagtakpan ang katotohanan dahil pera ito ng mamamayang Pilipino. Maniwala po kayo. Hindi po yan biro. At latest development, masipag po si Secretary Dizon, nag-file na po siya ng mga kaso. Plunder, anti-graft. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 18 hanggang 31 na ang kanyang kinasuhan before Office of the Ombudsman. Ayan po ang gandang development. Ang nakikita at basihan itong si Secretary Dizon ay yung mga pagkakamalit ebidensya ng kanyang mga kasamahan or yung mga taga dyan sa DPWS. So, contractor at mga district engineer, mga opisyalis ng DPWS ang kinasuhan po ni Secretary Dizon dahil yan ang siya ngayon na may hawak dyan. Yung mga politiko at iba pa, hindi. Ang iba ho ang mag-iimbestiga dyan. So, congratulations Secretary Dizon dahil pinahil mo na ang kaso. Plunder, anti-graft, laban sa 18 hanggang 31 na ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highway. So, yan ang magandang development sa mga nangyayaring ito. Abangan ninyo, marami po. Maraming mangyayari. At ang importante rito yung mga ibabaw ang katotohanan kahit pa sino ang sagasaan at masagasaan. Dapat sagasaan ng matinong gobyerno. Kung matino sila, pangalanan, kasuhan, ipakulong. Pag hindi nangyari yan, kalokohan yung ginagawa ninyo.